Sensors, we're still waiting for others to join. Ayan, okay naman po yung line ka, no? Ayan, thank you so much, Sir Belly, for the introduction. So nakita ko dito, yung iba nasa transient, yung mga rental business, yung iba nasa travel agency, namang iba hotels, and meron na kasali na mga nasa e-com. So yan. So stay tuned lang po kayo. We will be discussing more. You will learn more from this webinar. Okay po. So, just a moment. Ayan. So, we're happy and excited to welcome you. So, on behalf of my team, we welcome you to this webinar. So, every month, yung nabanggit ni Coach Belly. Ayan, naka-start na ba yung recording? Ayan, okay. So, every month, we conduct webinar topics. So, hindi lang siya usually laging pang e-commerce, kundi syempre, meron ding for the hospitality, travel and tours, mga service-based businesses. So, we will focus our topic on optimization of tour hospitality operations across all channels. So, whether you're joining from a hotel office, a travel agency, an operations hub, o yung iba mga services ang ina-offer, yung iba real estate, insurance. So, welcome kayo dito. This is a free webinar and you will learn a lot from this. And don't worry, recorded po itong ating webinar tonight. So, mas mababalikan nyo pa to. By tomorrow, mabibigyan po namin kayo ng copy. So, it tells us one thing. You are serious about joining this webinar. You're serious in improving your business efficiency, elevating your guest experiences, and staying competitive. So, kailangan kasi natin talagang makasabay kasi travel and tours, hospitality, and other service-based business, ayan, fast-moving talaga, lalo na sa digital age ngayon. So, sino ba dito yung nagrarana ng campaign ads? Ayan, please type 1 if you're running campaign ads. Ayan. Ayan, konti pa lang yung nagra-run ng ads. Tapos, yun naman po sa mga baguhan, don't worry, introduce ko rin sa inyo si Pancake. So, let's start. So, again, I am Rizel. I am from the sales team. Along with Coach Belly, we are colleagues. We handle the Philippine market. So, ano nga ba si Pancake? May nagtatanong kanina, marketing tools ba to? Hindi siya marketing tools. Ang perfect definition niya is a management tool. So, sabi dito sa definition niya, this is multi-platform and it will help operate and manage comprehensive business activities. So, ibig sabihin, you have an existing, for example, Facebook page, a website, or other channels. You will connect it to the Pancake ecosystem and ito na yung gagamitin yung tools to manage your business. So, we are a strategic partner of Meta and Google. We support their business messaging solutions. Mamaya makikita nyo ano ba yung mga connected channels na meron sa Pancake. So we have 300,000 active users worldwide, present in 49 countries. So si Pancake kasi is a management tool. Kung na-encounter nyo na yung mga CRM, ayan, parang mga Salesforce, ganyan. That is one thing. Si Pancake, mas marami pa siyang ecosystem na magagamit. Mayroong mga automation, may CRM, may inventory management. So, combined yung kanyang features. Marami siyang system or ecosystem. So, ito yung mga clients that we have. Yung iba, we have short campaigns. Yung iba naman, existing clients pa namin. So, as you can see, our headquarters is based in Hanoi, Vietnam po. So, dito po sa Philippines, naka-remote work. Usually, pag mayroong client gustong mag-meeting, we accept yung remote
meeting lang or virtual meeting through Zoom. So, comprehensive sales assistant. So, ito na yung i-discuss ko isa-isa. Ano ba yung tools ni Pancake? So, meron tayong for consultation and conversion. We have the chat management. Ipapakita ko to mamaya bakit siya across all channels. The next one we have here yung free landing page builder, and this one naman po is paid. So kung gusto nyong makagather ng leads, yung mga conversation with the client, ito po yung gagamitin nyo na tools ni Pancake. The next one, to fulfill and process the leads. So kunwari na-convert nyo na siya, bumili siya ng product nyo or nag-book siya ng appointment sa inyo, nag-book siya ng travel, ng hotel, ng staycation. So, CRM naman yung gagamitin nyo. Mamaya, mapapakita ko sa inyo actual demo from Pancake to CRM to Botcake. The next one, automation and re-engagement. Ito yung pwedeng maging part ng marketing tool, si Pancake, which is meron tayong broadcasting, yung sinasabi kanina ni Coach Belly. And meron tayong may automation tayo na basic, and meron din tayong AI sa loob ni Botcake. And for the last part, internal operations, we have Pancake Work. Usually, ang description namin dito para siyang si Slack, pang internal communication, Slack or Discord. Okay po? So, these are the integrated channels connected to Pancake. So, para sa mga first-timer, ayan po. We have the Meta partnership and we have their platforms. Of course, Facebook page, Instagram page ninyo, WhatsApp business, TikTok. So, yung other partners natin si TikTok, si Lazada and si Shopee for e-commerce, yan mga nasa retail and e-commerce industry, as well as si Shopify, pwede rin, or si WooCommerce, pwede i-connect yung website. Okay po? So, ayan. So, konti pa lang yung nagra-run ng ad sa atin, no? So, let's go back to our topic naman na optimization of travel and hospitality management. So, ano ba yung mga challenges natin ngayon na na-experience? So, 'di ba from our market from 2025, tapos ngayon nagkaroon ng somehow ramdam natin yung crisis or inflation. Ano ba yung mga bukod sa sales challenges? Ano pa yung mga nai-encounter natin na mga challenges sa business? So, we are of course putting effort to have different social channels, maging present sa different social media. Yun nga, may TikTok ka, may Instagram ka, may Facebook ka, pero ano yung result nun? So, the customer inquiries increase. Nag-i-increase yan kasi marami ka ng presence. Lalo na tinatanong ko kanina kung nagra-run kayo ng campaign ads kay Meta. So, mas marami din yung pumapasok na inquiries. So, what would be some of the challenges na mababanggit? So, it becomes difficult to respond quickly. So, struggle yan ng iba. Yung ibang nasa small to medium pa lang, maliit pa lang, nag-start up pa lang. Kapag one-man team lang sila or konti, yung pag-respond nila quickly, nahihirapan sila. The next one, to track bookings accurately. Yung iba ko nakakausap, nagme-meeting kami is, meron nasa clinic, merong yung mga aesthetic clinic, usually naka-pencil book pa lang daw sila. So, ayan, paano ba makakatulong si Pancake para sa mabigyan ng solution sa itong mga challenges na to? The next one is to follow up on these leads. So, maraming ang pumapasok na inquiries pero hirap naman tayo sa conversion. Yung iba, some of the leads, it shows interest, pero nabibisi din yung customer tapos wala na rin nagfa-follow up sa kanila. So, nalolost din yung ating opportunity or revenue opportunity to convert them. The next one, manage customer records. So, yung iba, different channels nga. Merong nagme-message sa TikTok, sa Instagram, merong sa website. Hindi natin ma-manage ng maayos. These are some of the challenges or difficulties na na-encounter.
The next one, how do you monitor your team performance? So, syempre, yung ibang owner, maraming business, or hindi na nila ma-monitor paano ba yung conversion ng mga team members nila, lalo na yung iba na may mga KPI na hinahabol. And the last one is prevent the missed opportunities. So, didiscuss na natin why the travel and tours, resorts, and other service-based businesses need a business management tool. So, yun nga, yung nabanggit ko, si Pancake is a software, a business management tool. Okay po, i-connect nyo dyan yung existing page nyo. So, why do you need a business management tool? The first thing is, of course, you need to centralize the conversation. So, mamaya nga, ipapakita ko kung paano siya ginagawa. In one interface, kaya nyo nang sagutin, kahit nga sabay-sabay pwedeng multiple mode. Sabay-sabay natin ipapakita kung paano sasagutin yung mga inquiries na pumapasok. So, kapag wala ka pang management tool, mas mahirapan kayo. Bakit? Kasi time consuming pa siya para sagutin yung mga inquiries. Yung iba, FAQs lang din, frequently asked questions. So, pag nade-delay yung response natin, it can be lost booking na. So, faster response time leads to higher conversion rate. So, syempre, pag mas responsive tayo sa customer, mas higher yung chances na mabook natin sila. The next one, the number 2 is never lose potential customers. So, merong mga customers nag-show ng interest lalo kung nag-run tayo ng ads, no? Kunwari, I'm interested. Tapos, hindi na magre-reply. So, minsan nabibisi nga sila. So, the leads are being forgotten kung wala kang management tool na gagamitin, yung mga tagging. So, the follow-up nagiging inconsistent din. And yun nga, revenue opportunities are lost. So, with the use of business management tool or Pancake, the more inquiries can be converted into confirmed bookings. Okay po? So, next one, improve booking management. So, usually, pag naka-manual tayo, pencil book or Google Calendar lang yung gamit natin, yung iba double booking or nagkakaroon ng miscommunication, lalo sa team members din natin. So, yun yung mga challenges, no? So, dapat, when you use a management tool, it will be more organized and mas magkakaroon ng better customer experience yung inyong mga guest or customers kasi mas mabilis na kayo makakapag-track ng mga reservation status nila. Ano ba yung payment status din, paid ba or nag-down payment lang. So, dito may visibility ka ng mga bookings. Okay? And for the fourth one is automate repetitive tasks. So, usually, ano ba yung mga paulit-ulit na tinatanong sa atin? How much po? Magkano? What are the inclusions? What are the exclusions? Ano yung itinerary? Ayan, what are the best sellers na mga packages, for example. So, itong pag-automate nyo ng repetitive tasks, you can do it in a management tool like Pancake. So, we can also integrate yung basic automations, yung chatbot na yung tagasagot sa mga frequently asked questions, or meron ding AI. Pag gagamit naman kayo ng AI, may additional siya na babayaran kasi kailangan mo lagi ng token to make the AI work. So, ano ba yung masisave? So, masisave yung time natin if you automate this repetitive task, yung mga paulit-ulit na tanong or FAQs. Okay po? The next one. So, panglima is it will increase direct booking. So, syempre, yung iba dito na nasa rental business, yung mga nasa transient, yung mga hotel, resorts, and travel agency, yung iba gumagamit ng mga third-party tool. Pero, syempre, medyo malaki yung cut nila or yung commission, tama, dun sa mga platforms na yun.
So, dito, if you improve, magkaroon ka ng sariling website or maging aggressive kayo sa pag-run ng campaigns sa sarili nyong social media platforms, it will increase direct bookings with the help of management tool as well. So, papasok na yung bookings na yan sa directly sa inyo. So, mas malaki yung revenue margin ninyo, yung profit margin ninyo. Okay po. The next one is data-driven decision making. So, inside the management tool, if you're using, magkakaroon dyan syempre ng record of sales. Ilan yung na-convert ninyo, yung performance ng tao nyo, ilan yung na close deal niya sa buong buwan, kunwari, for the month of April, May, for example. So, data-driven, hindi tayo manghuhula. Nandun yung history ng mga bookings, ng mga na-close na deal, details ng mga customers natin. So, meron tayong database and mas mabilis tayo makakapag-make ng decision. Ano ba yung campaign na nag-perform well? Sino ba yung top agent ko ngayon? So, using management tool, ayan, may analytics, may report sa loob ng ating business operation. So, data-driven decision making. Hindi tayo manghuhula. Andyan yung record, andyan yung statistics. For the seventh item, so better team collaboration. So, kung meron tayong management tool, hindi rin mahihirapan yung mga employees natin. So, whether we're a small business or medium to big businesses, magkakaroon din ng better team collaboration. Bakit? Mayroong pwede dyang assignment of leads, assignment of task, may mga ticketing, pwedeng ma-resolve yung NTRAC, yung mga customer issues. Sa CRM ni Pancake, mamaya ipapakita ko, meron yan tayo. Ticketing, may calendar, may mga assignment, so, mga lead tracking. So, sa loob nito, magkakaroon ng better team collaboration. Hindi na madodouble yung mga bookings, hindi madodouble yung mga pag-reply nila, naka-assign. So, pwede siyang mas maging organized. And for the last part is enhance customer experience. So, if you're using a business management tool, ayun nga, it will involve merong mga automation sa loob ng page. Pwede mo i-set up. Madali na makapag-follow up, makapag-send ng broadcast sa kanila, makapag-ask ng rating or review. So, tapos makapag-update, may mga reminders tayo na ibibigay. For example, this to remind or to confirm your booking. This is to remind you of your flight by tomorrow. So, meron tayong enhanced customer experience. Kaya natin silang i-remind through optimizing yung business tools na gagamitin natin. Okay po? So, let's go to the actual demo using the Pancake tools. So, dito po tayo sa ating Google Chrome. Ayan po. Stop share ko lang. I just go to my account. Just a moment lang po. Buksan ko yung page ko. Skyglide. Ayan. So, this is just my demo page. Later on, papakita natin paano gumagana yung mga automation, yung mga booking form sa loob ni Pancake. So, this is the first tool na binabanggit ko kanina, the Pancake Chat Management. This is our mother system, pinaka-main system namin. So, you will just log in using your FB account po. Ayan, this is my FB account. Tapos, nag-login ako. Ako po yung admin nung karamihan na pages dito. So, sa FB account ko, gumawa ako ng sample travel agency, a perfume bar, a real estate, an eye clinic, an aesthetic clinic. So, you can see here, pwede akong maglagay ng different type
of industry sa loob ng dashboard ko. Kaya tinawag siyang omni-channel, no? You can also connect to different channels. So, Facebook, as mentioned, Instagram, Threads, TikTok, WhatsApp, Telegram. Ito yung pag-usapan natin later with Coach Belly. Booking.com. Nasa beta testing siya. Meron din kaming Airbnb pero ongoing pa siya na integration. Shopee, Line, Lazada. If you have a website, we can create a chat plugin for your website. So, to directly chat with your customers. So, pwede rin magkakaroon ka ng live chat plugin for your website. Papasok dito. Dito mo na sasagutin sa dashboard ni Pancake. So, yan po yung sample dashboard ko. Mayroon akong sample na booking.com. May Facebook pages ako. May Instagram. May Shopee. Ayan. Meron din ako kunwari transient house. Merong travel agency. So, ito yung we can optimize Pancake tools across multiple channels. And you can also answer in multiple mode. So, pwede mo siyang buksan kunwari Instagram, perfume bar. Ayan. Ise-select mo lang, tapos enter multiple mode. Ayan na lahat ng mga messages na nag-i-inquire sa page. Tapos may color coding po siya. Ayan. So, ito Instagram, makikita mo. Naka-purple siya. Tapos saan siya galing na page? Ito siya, oh. Pancake Philippine Demo. Demo page namin. So, yung iba dito, color green. Ayan. So, saan naman siya galing na page? So, sa Skyglide siya galing dito sa demo page ko na sample. So, ayan. Meron tayong timestamp or sino yung nag-reply. Si Botkik yung nagre-reply. Anong oras. Ayan. So, yan yung kagandahan. Pwede mong sagutin lahat ng customer mo in one dashboard, in one interface through Pancake Conversation Management. Pwede rin naman po, ayan, multiple mode. Kung ayaw mo ng multiple mode, medyo nahihirapan ka. Pwede rin naman na, eto lang, ayan, single mode lang. So, Skyglide lang yung sample ko. So, as you can see here, mayroong mga tagging. So, kunwari ito, this one is a paid customer or a potential. Yan, pwede kang tanggalin yung potential. Paid customer, kunwari yung binook niya ay Singapore. Ayan, nag-submit siya sa web form. Ayan, mga sample testing ko kanina. So, dito naman sa iba, ayan, may nag-cancel ng booking. Yun namang iba, nag-inquire. Kunwari, pwede mong lagyan dyan, nagpapa-refund, joiner. Yung iba may urgent concern. So, di ba isang viewing pa lang natin, refresh ko lang. Isang viewing pa lang natin dun sa leads natin, makikita na natin ano ba yung status niya. So, ma-organize agad natin sila. Yan. Kunwari may nag-leave ka na, nakasick leave ka na agent. So, siya yung nag-handle nung inquiry. So, makikita mo dyan, ito pala paid na sa Davao siya papunta. Kunwari, this is a travel agency, no? So, kaya nating lagyan ng tagging, punta ka lang sa settings, andito yung mga tags niya. Add ka lang ng tag, pwede siyang i-edit or i-delete. Even nga mga spammers, naglalagay din kami. Ayan. And pwede ka rin mag-report ng spammer sa loob. So, kung ano po yung pumapasok na inquiry sa page nyo, yun din yung pumapasok dito. Technically, kinonek mo lang siya kay Pancake para i-manage nga yung mga messages mo. Ayan. So, kung ikaw yung, ayan, yung page mo, ay yung account mo, nabigyan ng access sa page, admin access, lalabas siya dito. Ayan. Pwede mo siyang i-activate. Okay po? So, you can explore Pancake. Later on, we will also entertain questions, no? So, the next one. So, aside from this tagging, may filtering din tayo dito. Yung mga nagko-comment sa page. Ayan. Nanwari ito. Pwede mo siyang replyan.
privately. So, ano yung value nito? Hindi masasayang yung leads mo. Hindi masasayang itong leads. Bakit? From comment section, marereplyan mo siya into private message. So, pwede na kayo mag-set ng appointment, makapag-Zoom call, and ma-discuss mo if the client is really interested. And pwede mo ma-convert yan from the comment section maging paying client mo. Tama? So, hindi siya basta-basta masasayang. So, captured ni Pancake yung private messages, yung mga comment section, even from live stream pa nga meron. Ayan o. Okay po. And ito pa yung isa sa magandang feature niya, unreplied conversations. So, meron tayong conversation na mga nabuksan, pero hindi natin na-replyan. So, very powerful or effective to kasi by the end of the day, for example, mag-check ka ng page mo, i-check mo, unreplied conversation. Ito pala, nabasa ko lang pero hindi ko na-replyan yung customer. So, ayan, pwede mo silang replyan na. So, para mas proactive tayo, no? And responsive sa mga customers. You can also filter it by date and time. And kung nagra-run ka ng ads, ayan, you can also filter by ads. So, ayan po yung nabanggit din kanina. We have here analytics, performance of your users. Ayan, sa loob. Pakita ko lang yung analytics madali. Ayan. So, engagement ng page nyo for today and yung inyong users, yung mga nag-handle ng page. So, visible din siya sa loob ni Pancake. Okay po. So, the next one na pag-usapan natin is paano nga ba, so yung mga leads na to na pumapasok, for example, meron kang booking.com, Instagram, Facebook. Kunwari, gusto mo naman i-automate yung mga responses. So, hindi ka na paulit-ulit magre-reply na ano ba yung bestseller, ano yung inclusions ng Cebu package, Singapore tour, for example. So, punta lang tayo dito sa sample page ko, Skyglide. Ayan. Dito, nag-create ako ng automation sa loob ni Botcake. So, dito tayo mapupunta kay Botcake for automation. So, ito po yung backend. You will log in kay Botcake again using your FB account din. So, kita dito na I am the admin of the page. Ayan. And then, nag-create ako ng automation. So, 2 automations po yung yung available kay Botcake, no? So, we have the basic automation. Ito po yung kasama na sa plan. Pag nag-avail kayo ng Pancake, walang extra charges. Okay po? Yan, for example, ayan po yung ginawa ko. Basic automation. Before pa tayo magkaroon ng AI, marami nang gumagamit ng basic automation. For example, meron akong buttons for best international tours, domestic tours, and book now. So, ito pong basic, kasama sa plan ni Pancake, wala kang additional na babayaran. Magagamit mo po ito. Pero take note, templated po ang sagot dito. Kung ano lang yung nilagay natin na message, reply, yan lang din yung i-reply ng chatbot natin ni Botgeek. But the second one is different. Si AI po, this advanced tool, is different. You need to have a token, you need to top up para gumana naman si AI. Mamaya, i-discuss yan ni Coach Belly, paano natin papaganahin si AI as the travel agent. Bibigyan nyo ng persona and instructions. So, this one, advanced tool, meron po tong additional cost. Again, kailangan nyo ng token, kailangan mag-top up para mag-work si AI. The basic one, templated, pero libre. Pwede nyo pa rin ma-maximize. Pwede rin siyang sabay. Katulad sa akin, pwedeng naka-turn on si basic automation ko, yung aking welcome message, ayan. And naka-turn on din yung AI ko. So, pwede rin siyang pagsabayin. Okay po. So, let's try. Magbubook ako ng appointment or ng travel booking sa Skyglide.
So, dito po naglagay ako ng web form. Okay po, pakita ko naman yung web form. So, this is the back end, the bot-click automation. Gumawa po ako ng sample web form. Ito po yun. Ayan. So, try natin kung paano makaka-capture ni Pancake yung travel booking ko. So, ayan. This is the sample page. Walang followers. Ayan. Pwede ko rin i-delete from scratch. Tapos, ayan. Try natin. So, nakagawa ako ng automation sa Botkick, no? Ang trigger para lumabas yung welcome message is the get started button. Ayan, wait lang natin ng... Ayan, so nakita niya po, nag-reply, welcome to Skyglide. Na-capture niya yung pangalan ko. Your next adventure starts here. Ito pong message siya to, pasok din siya sa back-end. So, punta tayo kay Skyglide. Ayan po. Kita nyo po na si Botkick po yung nag-reply. Ayan po. So, kunwari ako yung customer, mag-engage ako. I-click ko yung Best International Tours. Napindot ko lang. Ayan, Best International Tour. So, gumawa ako ng flow. Kunwari, ito yung... Ayan, nagre-reply si chatbot. Ito po ay automation pa lang na basic. Ayan. For example, may another call to action button ka to view the itinerary. Ito naman, domestic tours. So, makikita nyo po, triggered lang by action yung chatbot natin. Hindi pa to si AI. Iba pa si AI. Mas advanced si AI. Para siyang human agent. So, last part, kunwari interested na ako mag-book. Ayan, na-redirect po ako sa booking form. Naka-Vietnam siya. Change natin into English. Ayan, ito yung ginawa ko dito sa back-end. Ito po. Ayan. So, hihingin ko yung details ni customer and saan yung destination niya and travel date. So, kunwari, I am the customer, Rizel. Ayan. And the phone number. And the email. Saan ko gusto mag-travel, for example, Singapore and Malaysia. And the travel date will be on July 8. Kaso may ano pala to kasamang time. So, kunwari 7 p.m. flight. Number of guests 2. So, submit natin. So, yan. Thank you for submitting the travel form. Sabi dito, please have a look at your messenger inbox for more details. So, ayan po. Nagkaroon tayo ng confirmation. So, ito yung details ko, Rizel. Ayan, yung travel destination ko. Thank you for booking with us. So, naka-receive ako ng confirmation through Messenger. So, libre naman to. Wala na additional kasi connected naman sa page natin. So, pagdating naman kay Pancake sa back-end, ito, ang nakakita lang po nitong Pancake tools natin ay yung kayo po as the business owner. So, ayan na po, si Botkick yung nag-respond. Sinend niya yung na-book na details ni customer. And, try ko lang i-refresh. Eto po, makikita nyo na dito yung kanyang details. So, Rizel Ro, nasa right side, no? The phone number, the email, the destination, the travel date. So, ayan, may data tayo. Ano pa yung good thing dito? Meron pa tayong CRM bukod dito sa automation. So, tatlo na kaagad yung napakita ko, no? The first thing is the chat management solutions, the Pancake. Second thing is the Botkick, yung automation natin na may web form. And the third one is na-synchronize yung data sa ating CRM. So, let's go to the CRM. So, this is Skyglide Travel Agency, yung ginawa kong workspace.
So, ano lang din yung pang-login ko. Lahat ng pang-login ko is my FB account. Here. Tapos, sa contacts, ayan, pumasok na po yung details ni Rizel. Ayan, Speso. Ayan na yung phone number ko, the email, the travel date. Ayan, destination, number of guests. Ayan, kung may note ka inilagay. Kailan na-create, saan yung source niya. So, yung source ko na connected is the Skyglide page. Ayan. So, active yung status. So, amazing, 'di ba? Kasi na-set up mo yung web form automation sa loob ni BotCake. Yung data ni customer, may visibility ka dito sa loob ng chat. Yung booking details na history. And nag-synchronize pa sa contact list natin. And pwede mo pa itong ma-export. Ayan. Pwede mo ring masenda ng email si customer. Ikaw nga lang kung gumana yung email. Hindi pa gumana yung email. Dun sa email automation, saan na tayo? Pwede kang gumawa ng template and once may makreate na booking, magse-send sa customer na bukod sa messenger, yung na-receive natin sa messenger, is may marireceive pa sila na email kung i-activate mo dito. Ito, mayroon tayo automation sa settings. Ayan, when a record is created in the contact table, send email to someone. So, yung nabanggit ko kanina, we are a partner of Meta. Dito naman po sa CRM, ang gagana po is Google account or Gmail account. Okay po. So, yan. Na-connect ko din yung aking Gmail. So, yun yung mga powerful features ng ating CRM. So, bukod dito sa basic automation and web form, yung nabanggit ko nga, may AI pa dito kay BotCake. Kay CRM naman, may contact database ka na, nagsisynchronize ang data, pwede ma-export into Excel, pwede mag-send ng emails, ayan, pwede ka maglagay ng calendar appointment, ayan, kunwari, sino ba yung mga travel date mo from last month, ayan, for this month, pwede ka maglagay ng mga appointment din dito sa loob. Yung nabanggit ko kanina, meron din kaming ticketing sa loob ni CRM, track and resolve customer issues. So, na pwede mo siya i-view ng table or pipeline. Ayan, sino dito yung mga new issues, refund issue, call this client, in progress and completed. So, pwede mong i-assign sa mga tao mo ano ba yung mga high priority na mga issues na kailangan nyo ma-resolve. The next one is meron tayong itong lead table para din siyang si contact pero ito naman raw customer data from multiple sources. So, kunwari, ayan, nag-connect ka ng different pages, saan siya galing, sino yung mga naka-assign sa kanya na salesperson, and ano yung status niya. Is it a hot lead, warm lead, nakapag-meeting ba, paid ba, or na-convert nyo ba? So, from leads, raw customer data, pag na-convert nyo siya, mapupunta siya dito sa contact. Okay po. So, yan po yung atin, yung nabanggit ko rin po. Ayan, meron pa tayong other settings sa loob. Ayan, may conversion event din na pwede nyo pong i-activate kung meron kayong copy conversion API. Okay po. So, the last part before we turn over to Coach Belly for the actual is, aside from web form, yung ginawa ko kanina, nag-submit ako ng web form, ayan, pumasok yung details. Meron din tayong manual booking dito sa loob. Kunwari, ayaw nyo naman na yung client yung magsasubmit ng details. Meron akong ganong client. Bakit? Kasi gusto ng ibang business owners nakapagbayad muna ng down payment yung customer bago nila convert or ilagay dito sa CRM. So, for example, ayan, pipili ka lang sa contact table or kung saan mo siya ilalagay, contact table or leads.
Tapos dito, ilagay mo yung pangalan ni customer. Ayan, si Warren na lang for example. Ayan. So, dito, magbubook si Warren. Ayan yung phone number niya. Ayan, kunwari, warrenaves@gmail.com. Destination niya is sa Thailand. Travel date niya is sa 24 of June 24. Guest is 2 persons. So, kunwari, ilagay ko dito new client, TP receipt. Ayan, nag-down payment, new client, and add. So, record was created successfully. So, two options po, no? Yung pinakita ko. The first option is the client, you can create a web form, the client can submit their travel date and destination. Or kung gusto nyo kayo mismo or yung mga admin sales nyo yung gagawa, click nyo lang po dito sa right side. Tapos mapapasok na din yung information dito and receive din yung information dito sa loob. Ayan po. Okay po. So, pareho siyang na-receive, no? Through the web form and through Pancake Chat Management. So, di ba ang galing kasi organize na kagad yung leads natin and sulit na sulit kasi yun namang subscription kay Pancake is for all na siya, hindi siya yung hiwa-hiwalay. Okay po, so do you have questions? Yes. Yes, ang kailangan ang connections po na nabanggit ko dito kanina sa dashboard is business pages po 'yan. Ayan. So lahat 'yan business pages. Pag nag-connect ka ng personal FB mo na may access, wala namang kaming i-access na personal messages. Lahat 'yan ay para sa business page mo lang. Ayan po. Okay po. So this is my sample dashboard. As you can see, different industry, different channels. Okay po. So yan, Coach Belly, are you here pa? Real estate. So sa real estate, same lang din sir. You can use it for real estate. I-customize mo lang yung table mo. Ayan, nako-customize tong table sa loob ng CRM. Kunwari, tripping schedule, papalitan mo lang to. Tripping schedule. Ayan, hingin mo yung ano niya, work or business, nung details ng customers mo. So, pwede siya, hindi lang sa travel agency. Sample ko lang tong Skyglide. Pwede to sa clinic, travel agency, hotel, service base. Yung iba, mayroon akong mga clients sa repair, aircon and repair, mga installation, solar panels, ayan, yung mga bago ngayon. So, hindi siya limited lang sa travel agency. Pati yung web form, no, pwede natin gawin yung web form para sa business ninyo, specific. So, pwede kayong mag-create ng, ayan o, add new web form. So, kunwari, appointment schedule or installation schedule. So, kayo po talaga yung kustomize ng ano ninyo, ng page nyo dito. Ano ba yung operations nyo? Appointment settings ba? Ayan. Kung events venue ba yung sa inyo. So, i-optimize nyo po, i-customize nyo for your business. Okay? So, thank you so much for your time. So, medyo humaba lang. So, Coach Belly will discuss na yung actual topic natin, paano nyo ma-maximize si Booking.com and yung ating AI agent. Okay po? So, thank you so much guys for your time. Mamaya, may Q&A portion pa ulit tayo. Okay po? Ayun. Yan. Okay. So, yan. Thank you so much, Ma'am Rizel, no, for the detailed introduction ng Pancake. So, at least alam na natin, 'di ba? Kanina marami dito ang first timer na maka-attend ng webinar ng Pancake o first time makapasok sa community ng Pancake. So at least ngayon alam nyo na yung mga tools na meron sa Pancake. So yung ilan ay bootcake lang yung alam nila, ganyan. Yung hindi na alam na part pala yon ng Pancake. Kaya right now, so
bago tayo mag-proceed, I'll just ask, ano pala yung base sa na-introduce ni Ma'am Rizel na mga system sa Pancake, no? Ano pala yung mga currently ginagamit ninyo? Ayan. So choose nyo lang yung ano, Pancake ba? Nagamit nyo na ba yung si Pancake, si POS, si CRM, si Bootcake? Oh, yun. None for now. So mas marami yung mga ano, wala pang ginagamit for now. Kaya sulit na andito kayo, at least naging aware kayo na meron palang ganung tool na makakatulong sa online business natin or sa business natin na pinopromote natin online to streamline the whole operations. Kasi akala ng ano ng iba na if you run ads, that's enough na para magkaroon ka ng business result. But if you are aiming na ano talaga, long term yung business na pinapatakbo mo, you need a system na makakatulong sa'yo to run your online business na pang long term. Hindi lang yung ano lang, parang trip-trip mo lang, nagsisimula ka lang tapos hindi nag-work, okay, stop ka na. So marami rin kasi akong ano, na-encounter na mga ganun, no? Especially sa e-commerce. Simula-simula lang, ganyan. But later on, nahirapan ng konti, hindi nagkaroon ng ano, result sa ads. Ayan, tapos nag-stop na. But I do believe na ang mga nandito ngayon is they are aiming for a long-term business. Okay, so right now, we have here Pancake. So, POS, meron din tayong user ng POS. Meron ding Botcake and majority ay ano, di none for now. Yan, so may sumasagot pa, no? Okay, so later, nakita ko dito meron kayong mga tanong. But later, no, meron naman tayong Q&A. So, ano niyan, i-park niyo yung mga questions diyan. Ilagay niyo lang sa sa comment section. Ano naman natin, babasahin naman natin 'yan. Okay, so yan, I have the answer na. Thank you so much sa mga nag-participate. So gusto ko lang din na magiging interactive yung sessions natin ngayon para talaga mas natin, mas matandaan, mas madali nating maalala kung ano pala yung mga new information na nakukuha natin in this webinar. Although it's free, but your time is valuable. Okay? Kaya we need to utilize the time na ininvest nyo dito. Okay, so yan na yung pag-usapan natin, which is for now ang meron lang ako is si Airbnb. So sa booking, pakita ko sa inyo kung paano siya i-connect. But before we proceed, no, let me share my screen. So just a quick quick run through lang ng slides natin. So let me so later magiging technical tayo. Yan. By the way, clear na ba yung audio ko? Kanina may nagsabi kasi na parang nag-i-echo eh. Pa-type nga ng 1 if clear na para makapag-adjust tayo before tayo mag-proceed. Okay, great. Clear naman na daw. So, thank you sa thumbs up by Roberto and also si Ophelia, si Malo. Yan, shout out sa inyo, no? Thank you sa confirmation. Okay, so let's proceed sa natin. Yan, sa sessions natin. Ayan. So, our pinaka main topic talaga ngayon is to optimize your operations online, especially yung booking talaga natin, yung pag-manage natin ng mga inquiry. And pinakita na ni Ma'am Rizel kanina yung mga tool na pwede nating gamitin para mas streamline natin yung natin, business. So sa mga hindi pa nakakilala sa akin, so I have seen some familiar names dito, no? Yan yung mga existing users na ng Pancake. Yung iba ay din naman nag-attend na talaga ng mga trainings ng Pancake yan. So ako nga po pala si Billy Joe Aves. So marahil yung iba dito ay nakausap ko na one-on-one. Yan, meron kasi tayong mga consultations, one-on-one consultations, one-on-one coaching, especially sa mga Pancake users. Yan, if you want to explore more about Pancake, yan. So you can message our page or yung ka-team natin. Yan. So I am one of the business dev strategists. So with a experience of 3 years na pag-provide ng centralized and automated solutions to SMEs. Kaya meron din tayong mga experience na pumunta tayo sa mga companies para i-train yung staff nila on how to utilize Pancake on a day-to-day basis para hindi sayang yung time na binayad natin sa sa staff natin
At also yung binabudget natin sa ads, 'di ba? Kasi nag-ads tayo eh. So may nakita nga lang ako dito kanina na konti pa lang ata yung nag-run ng ads. Yan. So I hope no na planning yung iba na mag-run din ng ads because nowadays nasa ano din talaga, if you want to scale up fast or if you want to have a result fast online, you need to learn how to run ads. So if you don't have time, you can find someone na mag-run para sa inyo. Okay? So in reality, hospitality has changed or the the online approach has changed a lot, especially nung nagkaroon ng pandemic, 'di ba? Kasi naranasan na natin na pwede pa lang magkaroon ng mga transactions online, magkaroon ng mga bookings online, yung tipong may pwede na tayong 'di ba, mag-order online. So doon natin naranasan lahat nung nagka-pandemic. Kaya sobrang laking impact nun. So nagbago talaga yung approach natin or yung sa online. So, in reality, marami nang ginagamit yung mga customers natin on messaging us. Yan, so either gumagamit sila ng Facebook, Instagram, or even sa TikTok, no? Yan, so booking.com, Airbnb, so phone and SMS, ang ilan naman ay mga emails. Ayan, so yan yung ilan na ginagamit din. So right now, let me ask you a question then. Ano pala yung ginagamit nyo for now? Yan, na sa pagpo-promote or pag ng online ninyo or ng business ninyo. Yan. So let me launch this pool. So currently, ano yung ginagamit ninyo? Facebook, Instagram, TikTok, Booking.com, Airbnb, or WhatsApp. So meron din kasi kung mga kakilala na more on WhatsApp talaga sila. Yung customer behavior nila ay nakikipag-usap via WhatsApp, yung website nila instead na mariredirect sa WhatsApp. Ayan, so majority Facebook. Talaga, 100% ay gumagamit ng Facebook. Yeah. Kasi technically, Philippines is one of the top globally na gumagamit talaga ng Facebook and also nakikipag-communicate using Messenger. Kaya i-utilize niyan. That is a data nung from Meta last year nung nagkaroon kami ng doon, event from Metas, no. Yan. So meron tayong Instagram, meron din tayong TikTok. Ayun, so booking.com, this is meron din tayong Airbnb, tapos WhatsApp. Ayan. So diverse talaga, 'di ba? So sa mga let's say naka-focus lang sa Facebook, you need to gain presence sa iba't ibang channels para talaga ano, kapag si customer gusto nila sa booking.com lang sila, makikita ka nila doon. Kapag Airbnb, kita ka nila. So, kung nasaan sila, andun ka. Kaya you need to utilize every platform or every channels para visible ka palagi sa customer. Then dagdag credibility din 'yan sa inyo na legit to kasi ang daming yung mga unethical na mga business ay parang kumpleto na yung channels na nila pinagpopromotan. How about us na legit yung business natin? Okay? So thank you sa mga sumagot. Ayan, so at least kita natin yung share ko lang sa inyo yung result. So that is the result, no? 17 out of 17, yan, 100%. Instagram, 18%, 35% sa TikTok, booking.com, yun, 24. Tapos Airbnb, ayan. Isa lang yun sa Airbnb. Si ata to? Si MC Staycation. Siya lang yung nagtanong ng Airbnb dito eh. So, WhatsApp din. So, may mga WhatsApp tayo. Okay, so, let's proceed. Di ba, kayo na mismo nakapag, talaga, nag-conclude din. May pagbabago sa online. Okay? So, what happens behind the scenes is that, yan, kapag tayo ay multiple platform, makita nyo naman na multiple platform yung ginagamit natin, is possible magkakaroon tayo ng mga misinquiries kapag nagtatanong sila ng room availability, pricing, amenities, packages. So, yun, marami tayong nami-misinquiries, delayed responses, multiple inboxes, so manual monitoring, tapos wala pa lang tayong customer database, and the painful one is yung marami tayong lost booking opportunities. Bakit possible na magkaroon tayo ng lost booking? It's because siya.
ah marami tayo na same yung business natin, same yung ino-offer natin ayan sa mga customers. Kaya talaga sa competition. So makikita niyo dito, balik tayo sa previous slide, is that may note tayo dito. The challenge is no longer getting found since si customer alam na nila kung saan sila maghanap. Ayan. Now the challenge is managing inquiry efficiently. Kaya later on, this is just a short slide, no. Ipapakita ko agad sa inyo yung possible setup, the AI, the follow-up, broadcasting. So, pakita ko sa inyo para by the end of this session ay meron na din kayong pwedeng may apply agad sa business ninyo. Okay? So, ngayon ay na-introduce ni Ma'am kanina, Ma'am Rosel, yung Pancake. Kaya why not i-unified niyo yung inbox niyo? You can manage your inquiry in one workspace na lang. Nang sa ganon ay nakacentralize yung communication, mas organize yung team natin if ever meron kayong mga staff na nagsasagot. So by that one ay mas ma-improve natin yung response time if ever manual pa lang kayo. But later on pag-usapan natin si AI. So talagang makakapag-improve yun ng response time. Tapos nata-track natin by using CRM, meron tayong pipeline na nangyayari sa customer natin. So manage customer data and we can scale easily. It's because we have a data na basis natin. No, nakikita natin sa ads, ano ba yung campaign na nagbibigay ng result. So by using a system, no. Yan. So once we have a unified inbox, tapos may staff ka, we can improve your response rate. So right now, huwag kayong magpapahuli. Okay? Very na talaga yung AI ngayon. So kasi yung AI, it can be programmed as ang hindi robotic magsagot. Okay, yung tipong same siya ng tonality kung paano ka nagsasagot, you can program that AI for that one. So in this example, in this flow, so this is an AI powered guest assistant. So with the AI, instantly welcome guest, qualify inquiries. Yeah, meron ditong meron ditong nagbanggit ng real estate. Yeah, you can qualify. Let AI qualify the leads for you. So meron ba silang trabaho, fit ba yung nila, monthly income nila for this apply nilang property, ganyan. So you can program that AI. Okay, so your AI can introduce offers, introduce a service, introduce a package. Tapos AI can be also programmed to collect customer information. Ayan. So by natin yung sa annotate. Yeah. So, two ways para makapag-collect tayo ng customer information. The first way is AI collect information via chat. Tipong chat lang talaga. Nagtatanong siya kung ano yung kulang, itatanong niya. Hindi siya magpo-proceed sa booking kapag hindi kumpleto yung information na naibigay ni customer. So that's the one way. The second way is yung pinakita ni Ma'am Rizal kanina, which is the web form. So we can also program the AI na using conditions na mag-send siya ng specific web form. For example, reservation form yan. Or tripping form. Or book, let's say, package, ganon. So you can customize, pinakita ni Ma'am Rizal kanina that you can customize this web form. Then let AI do the work na magsisend sa customer mo. Para ikaw, focus ka na lang talaga sa more on like closing the deal ng mga nanghingi ng mga malalaking discounts or merong kailangang i-escalate, AI can be also programmed na mag-escalate to human. Tipong hindi niya pwedeng i-handle ito na ganitong concern, escalate to admin. By that, mag-stop na yung AI, ma-notify si admin. Okay? So, next naman is that once the AI collected all the informations of the customer, mag-send na siya ng reservation message or summary nung niya, nung na-collect niya na information. Okay? And after that, hindi nagtatapos doon. Yung journey ng customer, hindi matatapos nung time na nag-send siya ng details. Hindi matatapos nung hindi siya matatapos sa na-reserve na niya, na-book mo na siya.
magkakaroon pa rin tayo ng mga series of booking reminders, asking for feedbacks, nurturing your leads. Sinong gusto ng ganon? Automated na ino-nurture mo yung customer. Na kapag nag-book ng tripping, okay, one day before, i-remind na sila, "Uy, Sir Billy Joe, meron pala tayong see you bukas sa tripping mo with ganito, ganyan, ganyan." Ayan. So ito pala yung address. You can contact me in this number. Tapos after mo mag-book ng tripping or nagpunta na siya dun sa area, yeah, magkakaroon tayo ng series of nurturing ng notification kay customer inside Messenger or even inside email. Okay? That's the another one. So, right now, ipapakita ko sa inyo kung paano i-set up yung AI na natin ng Bootkick bago tayo mag-proceed sa another section of this slide. Natin, isasahin natin para madali nating matandaan. Okay? Let me share my other screen. Mhm. Dito tayo sa pag-set up ng AI. Sino dito yung gusto matutong mag-set up ng AI? Baka pwede nating skip to. Okay, ayan. May nagtanong, Bootcake AI versus Meta AI. Ayan. So, sagutin natin yan later, no? Okay, so andito tayo ngayon. Andito tayo ngayon sa, Pancake demo na page, Pancake Philippines demo. So, right now, pwede tayong gumawa ng AI natin by clicking this Bootcake AI. Yan. Tapos, agent list. Okay? So one of the advantage ng Bootcake AI is that you can create different AI agent. Okay? So let's say AI agent mo na appointment seeker lang talaga to. Tapos itong isang AI agent na to is more on like sa siya, nurturing yung tipong mga existing customer na. So 'yun, meron din tayong AI na taga-handle ng complaints. So pwede kayong gumawa ng iba't ibang agent na may iba't ibang work or functionalities. Okay? So that's one of the advantage ng Bootcake AI. So right now, ito yung resort. So this is a tested one naman na to. Basic resort by clicking create an account in Bootcake, punta ka sa Bootcake AI, click mo tong agent list, then click mo lang tong create new agent, then pangalanan mo lang. So this is Joe. Tapos create new agent. And once you click that create new agent, lalabas na siya dito. Okay? Just a simple clicks lang. Meron ka ng agent, but hindi magtatapos doon because you need to give information sa agent mo. So para tayong nag-onboard talaga dito ng sarili nating staff, kailangan nating i-feed sa kanila yung business information natin, i-feed sa kanila yung tonality kung paano sila sasagot, i-feed sa kanila kung ano ba yung flow ng message. Let's say greetings muna, asking muna ng interest nila. So diyan mo ilalagay. We have a template naman kung paano nyo to i-set up. But ito lang siya, this is totally a text base. Lagay niyo lang dito yung buong informations ng AI. Pangalan niya, yan, yung pangalan ng business mo, tapos yung profile ng AI mo, pwede mo ring lagyan para talaga pag may magtanong, "Uy, sino pala 'to kausap ko?" Ayan, ito pala si Sofia, 'di ba? So language, our AI can support up to 50 languages. Kaya meron din siyang can support Taglish. Actually, Taglish tayo dito sa Pinas eh. Ayan. So lagyan niyo lang yung buong information. We can give you a copy of this template para pwede nyo tong let's say, i-customize based sa needs niyo. Paano ba kami gumagawa? Yan. Paano kami gumagawa ng instruction for this one? So, firstly, kailangan nyo i-compile lahat ng business information ninyo, the packages, the workflow, tapos pwede nyo siyang i-feed sa ChatGPT. ChatGPT already knows, no? Yung Bootcake AI. Kaya you can just use ChatGPT that, no, gawan mo ako ng Bootcake AI prompt using this template. So, for example, itong template na to yung gagamitin niya using this template for my business. And bigyan niyo yung business information niyo at ibigay niyo tong template na to. Kaya
Ang mangyayari, kapag nag-message si customer, good evening, ay AI na mismo yung magre-respond. At hindi to templated. Yung predefined na mga responses. Yan. So, welcome si Brice, Sir Billy Joe. So, around ilan po kayo sa guest? Ayan. Mga three kami. Okay. So, for three guests, I recommend ito. Meron kasi tayong logic. Pwede tayong magbigay ng logic kay AI na kapag dito yan sa baba. Bigay tayo ng logic na kapag four or three guests ay ito yung i-recommend mo. So, pwede mo siyang lagyan ng ganong logic. Ayan. So, check-in reminder. Ito, hindi na to kailangan. Ito, mga strict rules natin. So, always. Ayan. Very important din pala, no? By putting a workflow, very important din na ilagay nyo dito yung mga strict rules na hindi dapat or dapat gawin ng AI. Para maiwasan niyo yung masasayang yung leads kasi before matatawa ka na lang na yung AI ay nagka-jowa bigla. Yan, kaya dapat lagyan niyo siya ng ng guardrails na kapag gano'n na yung topic ay na siya, bali ibalik siya doon sa pinaka main task or main topic. Okay? So dito with weekend rate, so balik tayo. Ayan. May I know your preferred date or stay? So kita mo na dito, pwede mo nang masasagot dito yung AI natin. By the way, let's open the pancake para kita natin yung laman, no, kapag sa pancake tayo. Yan. So this is my pancake. So as you can see, dalawa tayo dito. I have the Facebook, the demo. Tapos ito naman yung icon is the booking.com. Yan. So this is just ano, a dummy account na gumawa ako ng dummy account. So I didn't know na hindi pala pwedeng no, i-delete yung property list doon. Kaya kakagawa ko pa lang ng account, meron na agad nag-reserve. Kailangan nag-respond na tayo agad na unfortunately kasi hindi naman talaga available itong property na to. But in this way, makikita mo talaga no na kakagawa ko pa lang meron na agad nag-reserve. This is a real person. Ayan. So, may potential talaga kapag hindi ka pa nag-booking.com, yeah, you can add booking.com sa niyo, page niyo, sa platform mo. So, how to connect the booking.com? Dito lang po yan, sir, ah. So, may nagtanong kanina. Ayan, booking.com. Click nyo lang po dito. Ay, login nyo lang yung ninyo, name, tapos yung password. And that's it. Wala na kayong ibang gagawin. Uh, Hingi pala yan ng OTP. Ayan, then multiple mode lang ako, no? Balik tayo doon. Okay. So after mong malagin, may lagay yung email at saka yung password mo. So mag-reflect na yan dito yung mga messages. Booking reservation messages from your customer. But right now, let's focus muna sa AI ng page natin. So dito, let me ayan. For example, 5 po kami or 4 na lang. Ayan. So kita ko na agad, 'di ba? May message from Booking, tapos may message din from Facebook. Tapos dito kapag book na appointment si customer, ay madali ko na lang ma-check yung availability, yung booking ng customer, ganyan. Preferred date, let's say June June 21 to 23. So, Botkick AI yung nag-respond. So, thank you for your stay. June 21, may I ask your full name? So, hingi na agad siya ng information. For example, let's say Belly Joe Aves, tapos contact number. Dami contact number lang to. Ayan.
So, ito na yung summary ng reservation niya. Tapos, our reservation team will review your request and contact you shortly. So, by doing this, pwede rin tayong mag-send ng notification sa team natin na, ay, merong nag-initiate ng booking para i-double check kung available ba tong time na to. So, itong page kasi, na ginagamit ko na Pancake Philippines demo ay naka-POS siya, kaya create order. But, if naka-CRM to, all you need to do is i-click nyo lang tong new. So, oh, hindi ko pala na-connect yung dito, yung CRM sa booking.com. Yan. Lipat talaga tayo ng ibang page para kita niyo yung buong process. Pinakita naman to ni kanina. Ayan, sa Prime Shine na lang ako. Ayan. For example, this one, nag-book na siyang appointment. So, all you need to do is create lang kayo ng record dito. Yan. You have the option na AI na yung mag-encode or kayo mismo yung mag-encode. Yan. So, encoded na. Let's say, katulad nito, encoded naman na to si Coach Franz. Ito yung details niya. This is just a sample details na. So, by visiting the conversation, kita nyo na agad yung history of bookings niya sa page ninyo. So, ganun ka, advantage sa inyo pag meron kayong AI, tapos meron kayong Pancake, plus may CRM pa. It's because every details na nai-encode or nakaka-capture ng AI natin, it can be synced sa CRM natin. So doon naman sa CRM, lipat tayo sa CRM, no? Sa CRM naman, dito. Mhm. May mga automations tayong pag-usapan sa CRM din. Yan. So dito naman sa CRM, makikita nyo dito na, ay, meron nang nag-book. Yan. So book na siya. Ito yung mga unpaid, ito yung mga nag-cancelled, ito yung mga converted. So at least meron tayong pipeline talaga sa journey ng customer natin. Which is, kapag purely inbox ka lang, wala kang ganito, hindi mo alam kung hanggang saan pala si customer. Hanggang anong step pala si customer. 'Di ba? So sa booking.com usually may inbox naman sila tapos email din. But in this way using Pancake ay meron na kayo agad visibility sa inquiries ng customer real time. Ayan. So that's for the Bootcake AI natin. Do you have questions regarding that sa Bootcake AI? Yan. Don't worry no sa mga gustong magkaroon ng in-depth talaga na knowledge kung paano i-set up yung AI natin. We do have coaching sessions para pag-usapan yun na in-depth tailored for your business. Paano siya i-tailor fit or papaganahin. Yan. Bootcake AI versus FBAI. Good question, Eric. So, ito yan. Although it's the same din naman pagdating sa pagsasagot, no? Ang ano lang natin, one of the reason, ito is based sa mga business owners na nakakausap ko. One of the reason din na hindi sila gumagamit ng business AI is alam agad ng customer na AI yung kausap kasi nakanote yan dun na this is AI. Tapos, isa pa sa advantage din ng Bootcake AI is that you can set up advanced configuration sa Bootcake AI like auto tagging, okay? Tapos sa yung tipong mga auto actions na let's say escalate to human na manonotify yung human natin na karon itatag stop yung AI. Although meron din naman yan sa FBA AI, 'di ba? Meta AI na stop siya pag escalate to human. But dito sa Bootcake AI, you can add some series of conditions. Let's say kapag andito na sa stage, ito, additional advantage din ng AI na Bootcake AI is that kapag meron siyang nahit niya yung certain stage pipeline ng customer, let's say nasa introduction na ng pricing, pwede mong i-command yung AI na masubscribe si customer sa sequence na to.
Okay, so you have different sequence, new leads, warm leads, mga hot leads. So for example, naging warm up na natin siya. So si AI ay isa-subscribe na si customer doon. Then let the automations do the follow-up. Let's say after 5 hours, after 10 hours, after 13 hours. Mga ganon. Na mga predefined follow-up din. Okay? So, yan. Then, also, sa Bootcake AI, one of the case study din na hinawakan ko is yung sa Carental ay si AI na mismo yung nagde-detect ng proof of payment. Tapos pag nag-send ng proof of payment, ng mga down payment, alam niyo yun, usually kasi sa mga rentals is mayroong mga down payment, yung mga resorts, ganyan. So AI will detect that proof of payment, tapos ino-notify si admin, okay, ito yung proof of payment ni customer, pa-verify ako if siya, legit ba yung proof of payment na yun. Yeah, there's a lot of things that you can do talaga sa Bootcake AI. It's because it is not just a one platform na you can sync. Meron siyang mga series of platforms that you can sync tulad ng POS or ng CRM. Okay. Ayan. So let's balik tayo sa slide. Okay. Pero kung naman, if ang goal mo naman sa AI is more on chat support lang talaga, yeah, you can use na Meta AI for chat support. But if you want to have a full automations, yung full capabilities na mas streamline yung operations mo online, yan, you can use Bootcake AI din. So test out nyo kung saan kayo mas convenient, yan, di ba? So right now, ito na-discuss na to ni Ma'am Rizal kanina about sa CRM, but we will deep dive dito no sa automations ng CRM. So tulad ng nabanggit ko kanina about dun sa auto reminder. Sino gusto ng ganun? Na automatically i-remind si customer na before 3 days the appointment, yung tipong mga policy reminders, mga tipong on that day reminder na ito pala yung address namin, ito yung contact number namin if you want to cancel out uh, your appointment. Tapos yung mga nag-cancel ay pwede mo ring pasahan ng automations na series of sequence na sila, kukumustahin sila, gusto ba nilang mag-reschedule, sino gusto ng ganon? Okay? So, minsanan lang i-compile yung information and let the AI answer kung ano pong maging sagot na. Yeah, as long as you put some hindi enough no na mag-provide ka ng information sa AI talaga. Even sa Meta AI, not enough. Kailangan nyo maglagay ng dun, ang guardrails. Okay? Yung mga do's and don'ts. Okay, so let's proceed with the automation sa natin, mga booking reminders natin. So, let me share another tab. Ayan. Okay, so kailangan mong matutunan 'to if you want to build a series of reminders sa customer. The utility message. Okay? So utility message is the new outside 24-hour na message type na nilagay ni Meta. So if you are aware na yung tatlo dati is tinanggal na. So marami sa mga online business owner na akala nila ay tinanggal na totally ni Meta yung outside 24-hour, but meron nilaunch siya na bagong feature for that one. So ito yung utility message, tapos marketing message at the CTM 7D. So deep dive muna natin. So ano ba yung utility message is that utility message ay magagamit natin yan to order update, reminders, mga confirmations and webinar link. So yung marketing message naman is more on like mga promotions naman to. But this is the paid one, no? Marketing message is paid but yung bayad niya hindi sa Pancake, hindi sa platform third party but kay Meta itself. So sa ad account niyo yung costing doon or billing doon. So, pwede siyang gamitin for promos, broadcasting ng mga let's say 7/7 sales, payday sales, mga ganyan.
So pwede nyo gamitin yan. At the new feature na on beta test pa lang ngayon is yung CTM7D. So check niyo yung page niyo if ever meron kayong ganito. Because not all pages meron ganito. Pag meron kang ganito sa Facebook page mo, utilize mo yan. Ang swerte ng page mo nilagyan ni Meta pag ganun. Okay? Double check niya kung meron kayong ganyan. But right now, let's focus more on sa utility message. So, let's create muna, ayan, ng script. So, take note, utility message is a non-promotional message. Kailangan ding i-approve ito ni Meta. So, we have a template library here. Pwede niyong gamitin to. This is a pre-approved na ni Meta. Kaya kahit alin yung gamitin niyo dyan, ay approve na talaga yan. For example, ito, gagawa tayo ng cancel. Yan, piliin natin to cancel. So let's say this is cancel. Tapos let's say this is the your booking form. Ayan. Or ano man, let us know if you want to reschedule. So let's say reschedule yan na link na. So submit nyo lang. Ayan, done. So ito na yan, meron na tayong cancel. Tapos gagawa naman tayo ng appointment reminder. So hanap lang kayo dito ng natin sa appointment reminder. Let's say appointment confirmed. Ito naman appointment confirmed kapag nag-book na sila. Ito na lang appointment book. Let's say click natin to. So this is book. Yan, meron na tayong cancel, meron na tayong book. Tapos gagawa pa tayo ng reminder. Okay? So sa reminder upcoming appointment, so meron din tayo dito. Click natin 'yan. So if you have a website pwede niyo ilagay din dito if you want. Pwede naman natin burahin yan sa loob. So this will be like a reminder. Okay, submit. Ayan. So meron na tayong tatlong utility message na approve ni Meta. First one is si canceled. Second one is yung nag-book na talaga. Tapos the third one is reminder. Pwede ka pang magdagdag dito na yung tipong asking for feedback. Let me search here kung meron. Feedback. Ayan. Ayan, feedback collection. Okay, so ito rin naman. How do we do? Thank you for visiting us. Ito, we value your feedback. Okay, ito na lang. How do we do? So this will be like feedback. Ito ang ginagawa namin is ilagay niyo dito yung yung Facebook page review link. Dito niyo ilagay. One of my client is that napataas talaga namin yung review ng page niya ng up to 99%. Not ayun, 99%. Yan no. By putting here, by asking feedback sa every visit na nangyayari sa resort niya. Yan. So submit natin 'yan. And that's it. Meron na tayong pang feedback. So, next naman na gagawin ninyo, once your utility message template has been approved, that is ready to be used na. So, pupunta ka na ngayon sa sequence para gawin na natin yan. So, let's say, ang gagawin natin ay create new. Tapos from here ay unahin muna natin yung cancel. So, this is the cancel one. Create. Tapos, open natin yung cancel. Add nyo tayo. This is the message. Palitan nyo to ng immediate. Kasi let the CRM do the work for that one. Tapos, create new reply. Same process lang to sa Outside 24 hours, select reason, utility message, template. Tapos, dito is cancel to, diba? So, piliin natin yung cancel. So, hello, that would be the first name. Yan, first name. Tapos, your upcoming appointment with ganyan. So let's say this is your brand name with Prime Shine. Okay. Ayan, with Prime Shine on. Ayan. So let's say this is the booking date. Pwede niyong kunin yung information sa CRM kasi sa CRM nare-record yung di ba? Booking details. So on, that would be the booking date. Tapos let's say address na lang to. So this will be like the Cebu City. Then save na natin 'yan or apply. Yan. So sa view details naman, you can click the open website, save na natin, then save, and after that, turn on nyo lang to.
Rename lang natin to, no? Ako kasi usually nagre-rename ako eh. Cancel. Para madali kong ma-identify. Yan. Cancel appointment. Okay, great. We have now the sequence for cancel appointment. And ang gagawin naman natin ay punta tayo sa CRM. Dito sa CRM, punta tayo sa automations. Add new tayo. And here, add automation. Select condition that would be like when a record is created or update. Ayan. Tapos piliin natin table which is the leads kasi leads yung pinaka-raw file natin. Dito pipiliin natin yung lead status. Tapos contains canceled. Ayan. So, meron tayong canceled at gagawa tayo ng action dito na send but cake. So, sa send but cake, pipiliin naman natin yung sequence na cancel. So, for now, wala pa siya. Save only. I-ano ko muna. Refresh. Ayan. So, piliin na natin yung sequence na cancel. Okay? So, pangalanan natin to na cancel appointment. Ayan. Save and activate. That's it. Once na-cancel si customer, may matatanggap silang notification. Ngayon naman, same process, gagawa ka ulit na, for example, hindi na natin daanan yung lahat, no? Yung sa reminder na lang kasi may technical sa reminder eh. So this is like the reminder. Create reminder. So dito, add new message. So this will be like immediate. Yan, say an update, tapos create new, outside, utility, template, hanapin natin yung reminder. Okay. So name, hello, that would be like the name. Yan. So first name, this is a reminder about your upcoming appointment with, let's say this is the page name na lang, with the page name. Yan. Tapos on, that would be the booking date. Ayan, booking date. CRM natin kukunin. Lead. Tapos booking date. Then, mali. Hindi ko pala na-click yung sa baba. Okay, number 3. Lead, tapos booking date. So, let's say at, lagyan natin dito yung service. Kahit service na lang yung ilalagay natin dito. So, the service. Okay, then apply. So, after that, save natin. Tapos, ito, make sure na pinalitan nyo yung, yung link before kayo nag-set up. Or before nyo sinave yung utility message. Ayan, balik tayo sa reminder. Then, activate natin. So, this will be like the reminder. Okay. So, balik tayo sa CRM. Refresh natin to. Then, gagawa tayo ng reminder. So, this will be like reminder. Pangalanan muna natin. Reminder. Select condition. When record created or updated, select the table. That would be the leads. Condition ay let's say, ay hindi pala to ito ang gagamitin. Ang gagamitin natin is when appointment day arrives. Iba yan. When appointment day arrive, table is leads, time field is the booking date, tapos dito add concurrent condition, select action is set trigger time. Then ngayon, lagay nyo dito activate before the appointment or before the scheduled time. So lagay natin, let's say 1 day or 2 days or 3 days. Kaya bahala kung kailan nyo isi-send. Yan. So let's say 1 day before, tapos anong oras ipapasa ng chatbot natin. Let's say 10 a.m. Ayan. So, okay. Then, ito very important na lagyan din natin siya ng condition. So, sa condition natin, lagay niya dito na make sure na yung lead status niya ay naka-book. Okay? Para yung mga unpaid, canceled or man or new na merong date sa booking date, hindi nila matatanggap tong reminder na to. Okay? So, select action. Tapos, send bot cake. Yan. Add the page. Piliin nyo naman yung sequence na reminder. And save and activate. And that's it. Meron na kayong cancel appointment. Meron na kayong reminder. Okay? Sa tingin nyo, makakatulong ba yan sa inyo? Yan. Na may reminder to increase the show up rate ng mga customer na nag-book ng appointment sa inyo. Okay? Same process sa booking, yung tipong tawag nito, booking confirmation. Okay. So let me show you. Ito yung matatanggap nila. Ayan, book confirmed
So, your appointment is confirmed. Ayan. So, Francis. Tapos, let's say, ito si, Coach Francis, ilagay natin sa cancel, no? Leads. Let's say, ito siya, nag-cancel. Ayan natin, cancel. Ito. Your appointment was canceled. Hello, Francis. Your upcoming appointment. Let us know if you have questions. Okay, di ba? Just a simple, meron na kayong ganong automations na pwede niyong ma-set up. And take note, wala siyang, hindi niyo kailangang gumastos ng thousands of pesos for this one. Ayan. Okay, so that's for the automation. Let's proceed with the, next topic natin ay ito naman. So you have a front end and also a back end naman. Then next is yung sa ads, di ba? Especially yung mga hindi pa nagrarun ng ads dito at yung mga nagrarun ng ads, very helpful to. Advanced signal, sending an advanced signal sa ads manager ninyo. So you need to utilize this feature, the meta copy. So by using the meta copy, binibigyan nyo ng idea kung sino pala yung mga ideal customers niyo. Ano yung behavior nila, ano yung interest nila, gender nila, saan sila usually nakatira. Yan. Malalaman ni Meta kung sino yon as long as nagbibigay kayo ng signal. So from there, ay makikita nyo rin kung aling campaign yung nagkakaroon ng result. Hindi lang yung tipong maraming messages pero wala naman palang benta. So this time, by using a tool, ay makikita nyo kung ano pala, let's say, sino pala yung customer, sino yung mga unqualified, sino yung qualified. Okay? So this is the flow. Basic flow. Para at least visual tayo. Ito yung isipin nyo. Kapag meron kayong system, pancake times ad optimization flow. You run ads. Lahat ng mga nag-message, papasok yan sa page niyo, which is i-manage yun naman sa pancake. Tapos let's say hindi pa sila na close deal. So you use Bootcake for the follow-up, reminders, broadcasting, yan. Tapos all of the informations na let's say nag-book na appointment, papasok siya dito sa CRM. Then kapag na-convert natin sila, mag-send siya ng data papunta sa ating ads manager at yung data na yon gagamitin naman ni ads manager or ng learning machine ng ads manager natin to optimize our current and future campaigns. Ayan. So by doing that, ay mas higher yung quality ng messages na papasok sa page niyo. Okay? So let's say meron kayong nakita na unqualified leads. 'Di ba sa nag-pre-qualify yung AI natin tapos unqualified sila. So pwede natin silang itag as unqualified. So ngayon naman, by doing that ay mag-send din siya ng signal sa ads manager natin na this is the person, this is the type of person na unqualified for my business or for my offer. Kaya ngayon, with the help of this tool, alam ng ads kung sino yung buyer mo. Alam ng ads manager mo kung sino yung unqualified leads mo. Kaya by doing that, ay mas mayu-utilize mo yung ad budget mo. The campaigns, kahit naka-broad targeting ka, as long as you provide the data. Okay? Sino dito yung gustong matuto kung paano to set up? Yan. It's already 8:44. Patapos na pala tayo. So, si RC Visual, yung iba, yan. Gusto niyo ba? Mag one-on-one na lang kami ni RC Visual para dito. Let me stop my share screen. Daanan natin kung paano siya i-utilize. Kasi part yan ng ng system ng pancake. Gamitin natin. Okay, so here's the process. First, you need to identify your pipeline. Okay? You need to identify kung anong stage na i-consider mo si customer as qualified, high quality. Anong stage anong behavior ni customer ang i-consider mo as unqualified or as a bogus or spam. Okay? You need that one. Kasi kapag hindi mo alam yon ay magtatag ka lang ng magtatag, qualified pala yan, tapos tinagma as unqualified, sayang naman. Di ba? So, after learning, yung natin pipeline natin, by the way, you can set up this pipeline by going to the tools, tapos dito, set up nyo dito yung status configuration, click nyo itong gear icon,
Palitan nyo lang siya. So we have here the new, which is nakalock yan, hindi editable. Converted, which is ito yung mga na-convert na natin. Ito namang unqualified. Yeah, very important to. The unqualified. Okay, so let's assume that you already know the behavior ng customer, kung kailan mo siya itatag as unqualified, kailan mo siya itatag as converted. Okay? Set up naman natin yung pag-send ng signal kay Ads Manager. Punta lang tayo conversion events. Yan. Ito yung feature na wala kapag Meta Business Suite yung gagamitin niyo. Okay? So, dito, ayan, delete ko lang to para kita nyo yung buong process. Okay? So, add event lang. Tapos, select table, that would be the leads. Tapos, the field would be lead status. Then, the field value, let's say this is the new. Okay. Newly created or parang nag-book na appointment, nag-send ng contact number. So, that is considered as new. As long as bagong lead na pumasok sa CRM natin. Okay? Event type, that would be, ito yung natin, event types. We have two categories. Maraming type of event, but we have two categories here. The first one is used for reporting, which is ito yung nandun sa Meta Business Suite for reporting purposes. Yan. So, pag gumamit tayo ng reporting purposes, you need to accumulate at least 50 actions. Let's say purchase optimization, at least 50 purchase para malaman ni AI, not AI, ni Ads Manager kung ano yung customer data mo or customer avatar mo. Yan. So that's for the reporting. The another category that we have, which is nilagay ni Meta dito sa Pancake, is itong use for ads optimization. This is double-edged sword to. Yan. Siya, magagamit siya for reporting, tapos magagamit din siya for optimization. Okay? Pag sinabi natin optimization, magsasend tayo ng signal kay ads na ito yung behavior ng customer na to. For example, sa new, reporting muna tayo, qualified lead. Conversion, default. Okay? Save, tapos add event tayo ulit. Ayan, gamitin naman natin leads, lead status, tapos field value. Let's say ito yung mga lagay natin, nag-book. Ayan. So, lagay natin dito, nag-book. Ito pala ha, if ang customer journey mo ay matagal yung journey para ma-close, 'di ba yung tipong hindi katulad ng e-commerce na pag mag-message ngayon, potentially mako-close mo ngayon. Yung iba kasi kapag mga high ticket offer, mga real estate ganyan, medyo mataas yung yung attributions o let's say windows bago natin ma-close. Kaya mas maganda gamitin nyo dito is qualified leads, high quality leads. Naka-lead optimization kayo, not purchase. Okay, kasi matagal yung purchase niyan eh. Ayan. So, ito book, pag sinabi natin nag-book na si customer, okay, lagay natin high quality leads. Ayan, default. Okay, so every time na mayroon tayong new booking, magsisend siya ng signal sa ads manager mo na this is a high quality lead. Gusto ko ganito yung hanapin mong customer. Ganito yung customer na makakakita ng ads ko. Okay? That's the power of giving data sa ads manager mo. Yan. So save. Tapos add event. Ulit. Additional naman. Leads. Tapos lead status, field value unqualified. Okay? Sa unqualified, ito naman, spam or low quality. By doing this, sasabihin mo naman kay Meta, ayaw ko ng ganitong lead. Unqualified ito. Bogus to. Spam lang to. Ganyan. As long as you categorize that lead na unqualified siya, magsisend siya ng signal sa ads manager mo as a low quality o iiwasan na yun ni Meta. Kaya you are now optimizing, your ads is now optimizing for higher quality leads and reducing the low quality customers or leads. Okay? Kaya i-maximize niya talaga yan. Kasi maraming mga advertiser na nakikita nila ay bakit parang nasusunog lang yung budget ko. Mura naman yung CPM, cost per message, pero walang masyadong closing rate. Kasi pala, wrong customer pala yon ang napapakitaan ni ads na napapakitaan ni Meta ng ads mo. Kaya you need to help your ads manager to gain insights and data kung sino pala yung papakitaan niya ng
mga creative na pinagagawa mo. The additional one, if you want to be more precise about the behavior, the interest, demographics, the gender, the age range ng customer mo, you need to activate the meta copy. Ayan. So, eto siya. Click nyo lang tong message dataset. The prerequisite lang naman nito para ma-activate mo yan is dapat nasa business portfolio yung page mo. So kapag wala sa business portfolio yung page mo, you cannot utilize this one. So by doing this or by activating this, kahit message campaign ang pinapatakbo mo ay meron kang dataset. Okay? Meron kang pixel ID. Something like pixel ID, no? Na sa page mo that you can use. So dito kasi mai-store yung yung data ng mga leads natin. Ayan. So that's the process on how to activate your meta copy and also setting up your sending signals or syncing signals sa ads manager mo. Okay? Learning ba so far? Sino dito yung naka-aha moments na may ganun pala sa may ganun pala sa marketing. Ayan. Yun, sina RC Visuals. Na-amaze talaga. Yeah. Ito sila RC Visuals. This is an agency no na they provide services. So ano yan sir? Utilize nyo yan. Yung na yon, feature na yon. Isipin nyo na andito kayo ngayon, you are not paying for for this session but you are learning something new na pwede nyong ma-apply sa business ninyo. Diba? Okay, so let me share again my slide. Nasaan yung slide ko? Ito. Yan. So that's the process. Diba? Meron na kayong flow. You are optimizing your operations. So what's the possible when operations are streamlined? So faster response times when we have AI, naka-centralize yung inbox natin. So better guest experience, it's because fast yung reply natin. Nire-remind natin sila. Alam niyo yung yung tipong magkakaroon kayo ng word of mouth na, uy, doon kayo mag-message sa kasi talaga, ino-nurture talaga kayo doon, i-assist talaga kayo doon. I-remind kayo. Mga ganon. Mga simple actions but can give an impact sa customer experience niya. So, stronger customer relationships, yan. So, possible, magkakaroon kayo ng mga repeat customers. Yeah, we have seen talaga, mga business owners na talaga naka-streamline yung operations nila ay nagkakaroon sila ng community na re-repurchase sa business nila. So more booking appointments, yeah, improve ads optimization. Okay? So take note, the challenge now is no longer getting found kasi alam na ng customers natin kung saan tayo hanapin. Especially kung magra-run ka ng ads, so si ads na mismo yung maghanap ng customer para sa iyo, yung targeted customer, higher quality na customer. Ayan. So the challenge now is managing inquiries efficiently. Why? Kahit gaano pa ka-quality yung leads na ibibigay ni Meta sa iyo, kung hindi mo naman naaasikaso, tapon rin 'yon. Kasi lilipat si customer doon sa talaga, mag-asikaso sa kanila, 'di ba? Kaya you need to streamline your operations online. Wow, cockroach. Okay. So, is this working? Yung pinagsasabi ko dito. Isipin nyo, baka theory lang yan. So, this is a case study. This is a resort business now. We run ads. This campaign is, nagsimula kami February 2026 to June. This data is from June 10. Yan. February 2026 to June. Tatlong campaign lang yung nakatakbo dito. Okay? So, from the ads ay naka-generate kami ng 35,000 messages. Then out of 35,000 messages ay meron tayong 1,500 qualified leads. Yung mga nagpe-pencil booking, mga high intent, tumatawag, ganyan. So, meron tayong at least 4.5% qualification rate. Yan. So out of 1,500, meron tayong 209 paid bookings. Ang kagandahan kasi sa mga ganitong business is that kahit makabook ka ng isa, possible bawing-bawi ka na.
Di ba? Mga ganong operations. So by this, we have a 13%. Ayan. Lead to booking conversion rate. 13% booking rate. So as you can see, talagang working yung natin. Working yung system natin. Once you applied it effectively. Ayan. So, yung mga tinuro ko sa inyo kanina, once you apply it out, you can apply it with your team or pag-usapan nyo, meron naman kami mga series of tutorial videos for those subscriber ng Pancake. Yeah, just message us, no? So, yun, sa mga interested na magkaroon ng ganitong system, patype nga ng one. Yan. Sino dito yung interested na magkaroon ng ganon? Automated response, automated reminder, may pipelining, ganyan. Tapos may ads optimization pa. Gusto niyo ganon? Ayun.